Hi guys, so good day. May pinadala sa ating ECU. So ngayon, kasi ito keyless kaya nakikita nyo ganyan, may Smart FI. So keyless dapat ito, pinapadala dapat sa akin yung receiver tsaka yung remote para matesting ko kung anong kalagayan ng mga ibang system ng motor. Like, pinadala kasi dito, wala daw siyang kuryente. So kasi mga keyless guys, hindi yan gagana kapag walang receiver. So ang ginawa ko ngayon, dinisable ko muna yung receiver sa kanyang ECU para matesting ko doon sa aking simulator kung good ba yung mga function. Okay, so ngayon kakalasin ko na yan, natapos na rin yung pag-program, so hindi ko na pinakita kasi sobrang haba sa video yan. So pinakita ko lang sa inyo agad na ganyan. So tingnan natin guys, update ko kayo kapag kinabit ko doon sa simulator ko kung ano yung kalagayan, kasi ang sabi ng client wala daw siyang kuryente pero may cranking. Okay, so ngayon tetestingin natin sa ating emulator. Ayan, so kasi dapat pag nagpapadala kayo sa akin ng ECU guys, take note nyo yan, lalo pagka keyless ang motor, so sure nyo na pinapadala nyo sa akin yung receiver or yung kanyang Smart Key at yung remote para matesting natin yung ibang mga function ng ECU, hindi lang yung cranking yung ma-test natin. Ngayon, testing nyo natin after ko ma-disable ang keyless, tingnan natin kung may kailangan pa bang ayusin sa ECU kasi pinadala daw dito to, pinadala sa akin to, wala daw siyang kuryente. So ngayon testingin natin, okay? Yan. So okay naman yung CKP niya, system. Okay? Yan. Wala siyang pump. Ayun oh. Kahit ikutin ko yung kanyang cranking, walang pump, okay? So okay naman yung ibang system ng ECU, yung mga input, yung kanyang power supply, yung kanyang trigger sa starter, wala naman shorted sa parte ng cranking. Pero tingnan natin kung nagka-cranking. Ayan, nagka-cranking siya. Okay, so wala lang siyang pump, wala din siyang injector. Kung mapapansin nyo, walang din kuryente. So re-repair natin itong ECU na to guys. Okay, so IC naman, okay, gumagana naman yung IC. So wala lang sa kanya fuel pump, injector, tsaka ignition. Ngayon bubuksan natin itong ECU na to. Ayan, may clue na tayo kung anong gagawin natin yan. Kasi dahil sa emulator na yan, natitrace natin kung ano yung may problema dito sa ECU. Bubuksan natin ngayon ng ECU at update ko kayo after ko na magawa. Hey guys, so bigyan ko kayo ng konting tips. So marami na kaming tips na binibigay ng team ko sa online. So isang tips din to para makita natin yung tornilyo. Kasi kung babaklasin natin yung ECU, so kailangan natin makita kung saan nakalagay yung tornilyo niyan sa likod. Okay, so pwedeng sukat or pagkabisado nyo na. Ito guys, itong tools na to, kung meron kayo nito, ayan. So nagkakaroon kasi ito ng ilaw kapag nakakadetect siya ng mga metal. Ayan, katulad niya, pag stainless, kunti lang ilaw niya. Pag bakal, umiilaw siya. Hawak tayo kasi dapat dito niya. Nahawak tayo dito para magkaroon siya ng continuity. Okay, so tingnan natin hawak. Kuha tayo ng ibang anggulo. Ayun guys, so ang hirap kasi hanapin kanina kasi hindi ako, kailangan nakahawak tayo guys sa body ng ECU. Okay, so tingnan nyo kapag ka nakahawak ka dito, pag ginaganyan mo siya, wala kayong makikitang ilaw. Okay, mas maganda guys, patulisin nyo to para mas mabilis kayo makatusok. So tingnan nyo guys, kapag ka natatamaan nito rin, umiilaw ayan kita nyo, pag sa ibang part, ayan wala, kahit ibaon ko siya. Dito naman sa side, ayan makikita nyo kung natamaan nyo na yung tornilyo. Okay, so ito kasi guys, itong tinutusok ko na to, ayan siya tatandaan nyo yung sukat na yan dito banda para mas matrace nyo na eksakto yung kung saan nakalagay yung tornilyo. Ayun, nakita nyo umilaw. Pag sa iba ko ilalagay, wala. Ayan, wala siya. So dapat itama nyo sa yan, sa tornilyo. Ayan sa bakal. Yan, natitrace nyo. Pag nakabitaw kasi ako dito, wala din siyang power. So pag nakahawak tayo, malakas din yung kanyang ilaw. Ayan, okay. So yun lang guys, kunting tips lang. Pero hindi naman kasama yan sa ipapakita ko sa after natin na magawa. Pero yung pag-repair nito guys, kung gusto niyo matutunan, tinuturo namin to sa mga actual training namin. So abangan niyo kami sa mga lugar kung saan kami nagpo-posting. Comment lang kayo guys kung gusto niyo matuto mag-repair ng ECU at mga ABS. Okay? So yun lang guys ang konting tips ko. Gagawin ang motor ng maayos at tama. Garantisadong gawa ay pangdalubhasa. Simple lang gumalaw at hindi nandadaya. Ang customer ay masayang uuwi at
andarang motor ay banayad na. May motor ka bang nasira na lumalala? Dahil sa mekanikong puro lang sa hula. Kalikot dito, kalikot doon. Problema ng motor di pa rin mawala. Pinakamasakit, pinabili ka pa ng pyesa. Oh shit, hindi naman palayo ng sira. The best lumipat ka na dito sa mekanikong tapat na gumawa, di ka mapapahiya. Team Solid, sila ang tunay na mekaniko na may talino at gawa na ang motor mo ay alaga na maturuan ka pa ng tama. Garantisadong sakto ang gawa. Gagawin ang motor ng maayos at tama. Garantisadong gawa ay pangdalubhasa. Simple lang gumalaw at hindi nandadaya. Ang customer ay masayang uuwi at aandarang motor ay banayad na. Umiikot sa Pinas para magturo ng advance. Dalayan ni Aaron Mekaniko na tapat ang salita. Mapa FI basic advance na aralan ay dala. Makikinig lang ang mekaniko, susundan lang ng paggawa. Ang mekanikong kontento sa gawa. Di mo makikitaan ng paninira ng kagaya ng iba. Halos dami ng pila, hindi pa rin masaya. Ang hilig kasi sa bangayan na wala namang mapapala. Pinakamalupit at pinakamaganda. Okay, so ito na siya after ko na mapalitan ng sa ignition system at sa pump at sa kanyang injector. So testingin natin ngayon. Okay. Yeah, so working na yung pump. Nakita nyo, gumana na. Ayun o, gumagana na siya. Okay, so cranking natin. Tingnan natin kung may kuryente at injector na. Ayun, working na. So gumagana na. Yan. Okay, so possible nag-ignition coil to na racing kaya nasira yung part na yon. So sa mga stock ECU, huwag nyong lalagyan ng masyadong mataas na ignition coil or mga racing kasi unang masisira talaga yung MOSFET na yun na connected para doon sa ignition, sa injector tsaka sa pump. Ayan, okay na yung ano to guys, okay na AC na to, yan o. Ayan o. Okay na siya. Okay, so force it back na to sa client natin.